ang mga parusa ngayon ay hindi na kasing tindi kumpara mo sa medieval days. Kapag nagkukulit ang mga anak ko, pinikwentuhan ko lang sila ng mga pinaggagawa noong medieval torture days. Syempre medyo hindi ko kinikwento ng detalyado at syempre hindi rin nila ako pinapansin dahil alam mo naman ngayon, mahirap nang mamalo, tsaka ayaw ko rin naman saktan ng mga anak ko. Although ang mga medieval punishments ay talagang barbaric, minsan mamamangha ka rin dahil, putya, paano nila naisip yun, diba? Kaya heto ang ilan sa mga torture devices at methods na pumukaw talaga ng attention ko. Warning lang, medyo matindi itong video na ito, so kung medyo sensitive ka sa ganitong topic, marami pa naman tayong video dyan na pwede mong i-check. Palampasin mo muna ito. Pero kung game ka sa mga torture devices, well, umpisahan na natin. Naglaro na ba kayo ng wishbone breaking contest? Ito ang sikreto para makuha mo ang bigger end. Huwag kang gagalaw. Mas maraming stress ang mabibuild up sa side ng humihila. Ganun din sa drone and quartering. Pero sa halip na dalawang magtropang naglalaban sa isang turkey bone, ang katawan mo ay pinupunit ng 4 na kabayong tumatakbo sa magkakaibang direksyon. Ang sakit nun. Ang drone and quartering ay nakareserve noon para sa kasong treason. Ang proseso ay maaring magkaroon ng maraming steps depende yan sa creativity at minsan pagkabagot ng ruler. Una, ang salaring kriminal ay dinodraw, tinatali sa isang kabayo at dinadrag sa gallows. Sa pangalawa naman ay medyo hinang-hina na siya pero hindi siya kagad umamatay dahil syempre ayaw nilang matapos kagad ang kasiyahan. Tapos habang nakabitin kung ano-ano na ang gagawin nila. Pwede siyang latay-latayin, putulan ng ari, tanggalin ng laman loob, hugutan o i-quarter nga ng 4 na kabayo. Minsan hinahati ang katawan nito sa 4 at bawat piraso ay sinasabit sa iba't ibang parte ng bayan para magsilbing babalas sa mga gagaya sa krimen na ginawa niya. Ang sumunod ay ang pillory and stocks. Ang pillory ay naging isang playful prop sa maraming Renaissance fairs. Pero ang torture device na to ay hindi mo gugustuhin makita kung nabubuhay ka sa panahong yun. Ang pillory ay isang wooden frame na nakasabit sa isang post kung saan ang kriminal ay isushoot ang ulo at ang dalawang kamay nila sa mga butas. Minsan ang tenga ng offender ay pinuputol at pinapako doon bilang public service announcement sa lahat ng village hoodlums. Ang mga krimen na maaring magdala sa iyo sa pillory ay libel, cheating, pandadaya, forging, vandalism at maging pagbebenta ng botcha o sirang karne. Well, kung naranasan mo namang ma-food poison, baka ikaw na mismo ang magparusa sa nagbenta sa'yo ng karne, di ba? Ang pangatlo sa listahan natin ay ang breaking on the rack. Kung naranasan mo nang madislocate ang balikat mo, talagang alam mong matindi tong rack. Talagang torture kung torture. Ang biktima ay hihiga sa wooden frame, habang mga kamay at paa nito ay nakatali sa winding mechanism sa magkabilang dulo. Tapos ang torturer ay iikutin ng wheel para ma-stretch ang tao na parang human gum. Ang mga balikat ay madidislocate at minsan yung mga limbs o yung mga hita ay mapupunit pa at mapuputol. Pero ibang iba dito ang susunod sa listahan natin, ang pendulum. Ang pendulum ay hindi ganun ka-common pero plus 100 sa creativity. Lalo na at na-inspire si Edgar Allan Poe para isulat ang dapit at the pendulum dahil dito. Ang biktima ay tatali sa ilalim ng isang malaking metal na pendulum na may shard blade na naka-affix doon. Ang pendulum ay duduyan hanggang sa maabot nito ang kawawa mong katawan at hiwain ka na parang shawarma na binibenta sa kanto. Maraming mga historians ang hindi sigurado kung nag-i-exist nga ba talaga to. Pero wag natin silang hayaan na sirain ang kasiyahan natin dito. Pero mga lords, may tanong ako sa inyo. Sino bang lalaki ang gustong laging binubungangaan ng asawa niya? Sa ngayon ang dami niyan, di ba? Makikita mo sa mga kanto nag-aaway pa. Pero noon may parusa ang mga babae sa hindi makontrol ng mga bunganga at tila nila. Ang bridle ay isang iron cage na nag-enclose sa ulo. Minsan isang metal spike ang nakalagay sa loob ng bibig para butasin ang dila kung gugustuhin itong magsalita. Tapos ang offender ay igagala sa buong bayan na parang isang kabayo. Ang mga kababaihan na inaakusahang gumagamit ng witchcraft ang madalas na target nito. Pero minsan ginagawa nga to sa mga madadaldal na asawa. Kaya ingat na lang kayo sa mga asawa ninyo. Lahat naman tayo pamilyar sa Iron Maiden. Minsan dahil sa mga horror movies o sa mga nakikita natin sa haunted house o hindi naman kaya sa anime. At isang bagay ang mapagkakasunduan natin. Ayaw nating malagay sa loob ng isang Iron Maiden. Bakit? Well, ang Iron Maiden ay may 21 spikes na sapat para matusok ang organs mo at unti-unti kang patayin.
Ang akala ng mga historians noon ay produkto lamang ito ng fiction. Pero may nakita silang ganoon sa isang kastilyo sa Nuremberg sa Germany noong 1800s. Pero ang torture device na ito ay mukhang hindi ginamit noong medieval period. At ang pinakahuling-huli sa atin ay ang Pier of Anguish. Kung ito ang inuna ko, baka wala nang tumapos sa inyo ng video. Save the best for the last, ika nga. Itong parang pambati ng itlog, inilalagay sa kung saan butas mong maisipan. Tapos unti-unti itong pipihitin hanggang sa ang 4 na leaves o yung parang dahon ay unti-unting mag-expand at wasakin ang pinagpasukan doon. Pero hindi ito panglahatan, kumbaga naka-reserve to sa mga inakusahan na gumamit ng witchcraft. Malamang na-inspire nito ang mga future gynecologist. At yan ang listahan natin sa mga pinaka nakakatakot na torture devices. Kung may nakalimutan man ako, pakilista na lang sa comment section at titingnan natin yan. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!